Kung adyan sa iyo, ang lahat ng bagay ay nalilampasan mo. Kailangan tiwala sa Diyos na hindi ka pababayaan. Pero hindi lang po pala bisyo ang nagpapabigat sa puso natin. Pati pala yung pride. Magiging mataas natin sa ating kapwa, lalo na po sa pamilya natin. Minsan, kung sino pa yung mahal natin sa buhay, sila pa yung kaaway natin. Yun yung nagpapabigat sa puso natin na dapat natin kalimutan. Kaya sabi ko si Pablo, malaki yung pinatay niya, nakakapatay siya ng tao, tayo, mga bisyo, meron din palang nararamdaman ng puso na bigat kapag hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Halos lahat po sa atin siguro nagkasakit para lang kumilos, tumawag sa Diyos. Minsan nga yung gusto ng Panginoon, di ba? Magkasakit ka, bakit? Lord, pagalingin mo ko. Nawalan ka naman, Lord, bigyan mo lang po. Doon tayo nakakagawang tumawag sa Panginoon. Bakit kailangan pa mangyari sa atin to? Kung tinatawag na tayo ng Panginoon para maglingkod, hahaya pa ba natin magkaroon tayo ng karamdaman? Di ba? Siyempre, hindi. Dapat kung tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod, buka lang puso natin. Nandito tayo lahat dahil tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Kaya kung ano po yung service na pinagkakalob sa atin ng Diyos, ng ating parokya, huwag po tayo ng dalawang isip na tugunin niyo. So yun po yung ano namin sa amin, yung minsan may mga pagkakataon po na nagkaroon ng problema sa pagkakasakit. So, yun yung mga dahilan para tumugon tayo sa Panginoon. Lord, pagkalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, ibigay mo lang po sa akin to, maglilingkod ako sa iyo. Paano kung hindi po ibigay? Paano pag binigay pala sa iyo, hindi ka naman maglilingkod? Kaya nga po, minsan humihiling tayo sa ating Panginoon. Lord, bigay mo ako pero hindi niya binibigay. Dahil hindi po para sa atin yun. Meron pong time na talaga na pag pinagkaloob sa atin ng Panginoon, para sa atin po yun. Kaya huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kung lahat ng bagay na hindi natin nakukuha sa dasal, hindi na tayo mahal ng Diyos. Ibig sabihin po nun, hindi po para sa inyo. May mas maganda para sa inyo ang Panginoon. Kaya itutugon po ito. Huwag po tayo mainip. Maghintay lang po tayo. Magkaroon po tayo ng prayer time sa umaga. 5 minutes na po. Pag-gising natin sa umaga, Lord, thank you. Buhay pa ako. Lord, salamat sa panibagong buhay. Lord, salamat sa pagbabantay sa akin sa mga kapon. Lord, gabayan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay, sa ng aming pamilya. 5 minutes na. Kailangan natin magkaroon tayo ng prayer time sa Panginoon. Ating pagtulog, pasasalamat, at magandang buhay natin sa buong maghapon. Huwag lang po tayo mawala ng pag-asa
lagi po tayo magdasal para sa Kanya at hindi po niya kayo kakalimutan. Minsan nga po, may pagkakataon pa yung pagsubok nawawalan ka ng mahal sa buhay. Diba? Mawawala ka talaga ng mahal. Pero sasabihin mo, Lord, bakit sa dinami-dami ng tao, bakit ako pa? Bakit yung pamilya ko pa? Or yung mga malapit sa puso ko? Marami ng salbahe dyan eh, marami ng loob. Pero ikaw, dahil alam ni Lord yung path of way or yung katatagan mo o siya sabi ng mga ibang brothers na hindi ka bibigyan ni Lord ng pagsubok pag hindi mo kaya or hindi mo malalampasan. Pag oras na nalampasan mo yan, siguradong magandang buhay mo o meron siyang direksyon sa buhay. Pagkakamali na yon, yung magiging aral natin sa mga nakalipas o yung mga nakaraan natin para sa hinaharap at yun ang gusto ng ating Panginoon para sa atin. Siguro po yung pananalig, mas lalo pa tayong napalapit po sa ating Panginoon, lumalim din pananampalataya natin. Di po ba minsan siya sabi niya ayaw magsimba, mahala sila mag-serve dyan. Pero nangangalapit si Lord, gumagawa ng way. Uy, serve ka, sisipahin ka na. Serve ka kasi gusto niya na mas malapit sa'yo sa kayo pananampalataya. Sa kayo more blessing na dumarating sa'yo. Masyadong mababaw yung mga pananampalataya na nags pare-pare. Meron kaming common denominator. Lahat po tayo may kahinaan talaga. Lalo nga nung wala pa tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Parang napakarupok natin sa mga tukso. And then kung minsan magsisimba man tayo, sabi nga ng mga kasama ko, parang hindi tumitimo sa aming puso't isipan yung pagsisimba. Ibang lugar tayo ng pinanggalingan, pero pinagtagpo-tagpo tayo dito sa ating parokya. So hindi po aksidenteng lahat tayo ngayon magkakasama at magkakapatid. So yun po yung nagpatibay sa amin, isang nagpatibay sa amin, yung napasok kami sa isang community ng lay minister kahit sa ibang mga organization. Yun po yung sigurong ginawang kasangkapan resources para mas lumalim yung aming will namin na maging karapat-dapat kasi ang hirap naman na tagapag-atid tayo ng banal na tinapay tapos gumagawa pa rin tayo ng yung mga alam nating kasalanan. Pinipilit na maging banal at maging karapat-dapat tayo maging tawaging tagapaglingkod ng ating Panginoon. Kung minsan kailangan pa nating makaranas ng mga matinding pagsubok bago natin ma-realize yung anong pinaka-importante. Inaalaw niyang maranasan natin yung mga bagay na to para yung doon natin nararamdaman yung paggalaw niya para ma-realize natin na hoy, ito ako, sabi niya. Parang ganoon. So, yun po yung sa amin yung mga pagsubok na dinaanan namin grupo, yung life and death, yung mga mabigat na pagsubok na so parang yun yung doon namin mas naramdaman yung paano yung galaw ng ating Panginoon, paano kami minulat, kung ano yung pinaka-importante sa lahat. Pero tandaan po natin, lahat ng mga bagay-bagay nito, galing lahat sa Kanya. So bilang balik lang sa Kanya at bilang nagnanais na maging banal, maging karapat-dapat tayong tagapag-atid ng tinapay, yung alam natin kung sino ang pinaka-importante sa buhay natin. Ganun din po sa yung mga kasama, yung will natin gumawa ng tama, makatulong sa ating kapwa-tao. May the Lord continue to bless you abundantly in your ministry
as you shepherd the faithful with compassion and faith.